Praise the Lord. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Magandang araw po ng gabi. Araw, pero oras ang binanggit. Ano? Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po muli kaming tatlo. At bibigay ko po sa ating kapatid, kapartner, kasama sa ating gawain ito kay Sister Mercy Cruz ang pag-opening po. Sister Mercy. Sige po. Welcome po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programang Cheer Up the Word Works. Sige po, tayo po'y manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa pagkakataong ito. Minsan pa kami po'y muling nagkasama-sama, Panginoon, upang Ikaw, O Diyos, ay purihin, dakilain at pasalamatan ang iyong walang hanggang kabutihan, ang iyong mga ginawa para sa amin, alalahanin, upang muling alalahanin ang iyong mga ginawa para sa amin. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mong mahahayag sa bawat isa, O Diyos, at dalangin po namin, Panginoon, na ito'y magsilbing kalakasan, magsilbing katagumpayan sa bawat makikinig, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mong nagbibigay buhay, nagbibigay katagumpayan, at nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy itong maghari sa bawat buhay namin at sa buhay ng mga bawat makikinig, O Diyos. Kaya minsan pa, papuri sa iyo, Panginoon, sa iyo ang parangal, sa iyong pagdakila, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. O paano, Sister Lina? Ikaw ngayon nang magbigay ng maikling mensahe para sa ating mga kaibigan, kapatid, mga mahal sa buhay, mahal na kababayan, para po sa ating topic na ito ng Secret of Success. Sige, bigyan po natin ng daan ang salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Sister Lina. Opo. Magandang gabi pong muli sa bawat isa sa atin. Saan man kayo naroon, mga kapatid, kaibigan, kakilala, kamag-anak, cheer up, the word works. Kailangan po natin talaga ang salita ng Diyos para mag-manifest yung ating pananampalataya sa ating buhay. Kung wala po yung salita ng Diyos, saan po tayo pupulutin? Kaya po rin po ang ating po ang salita po ng Diyos ay matatagpuan po natin una sa Proverbs 6:9. Sabi rito, babasahin ko po, makinig po ang bawat isa. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Kaya po rin po ang Panginoon, dahil tayo po, dumadaan po tayo sa mga matinding pagsubok. Ngayon, ang tanong natin, paano ba tayo magiging success doon sa ating mga pangangailangan, sa ating mga hinahangad sa buhay. Dito po minsan pa po, dito sa Proverbs 16, verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Tunay nga po na ang tao mapagbalak sa kanilang buhay. Mapaggawa ng plano. Opo, mapagplano sila, pero hindi nila sinasama sa nilang pagpaplano yung may kapangyarihan Ang ating Diyos. na magpahintulot doon sa ating mga pinaplano. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Siya po ang ating kailangan sa ating buhay. Nagkamali po ako doon sa una. Doon sa Panaghoy 3:37 po yung una. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa Pabasa nga natin kay Sister Mercy, Panaghoy. Panaghoy. Sa English po niyan, yan po ay Ecclesiastes, tama? Katabi po ng Proverbs, chapter 3, chapter 3, verse 37. verse 37. Chapter 3, verse... so, hindi Ecclesiastes. Ang hinahanap natin ay Lamentation. Pagkatapos ng Isaiah, Jeremiah, then Lamentation. Panaghoy, Lamentation. Tapos ng Isaiah, makikita natin ang Lamentation. Praise the Lord.
Jeremiah, then Isaiah, Jeremiah, then Lamentation. Jeremiah. Tama po ba? Yung po ba Tagalog? Opo. Oo. Naghoy. Oo. Pagkatapos ng Jeremiah. Lamentation. Chapter 3, Chapter 3, verse 37. verse 37. Praise be the name of the Lord. Sige po, Sister Mercy. Walang anumang bagay na, nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Ibig sabihin, mangyayari ang isang bagay sa kapahintulutan ng ating Diyos. Okay, balik po tayo doon sa Proverbs. Salamat po sa pagkukorek doon sa kanina, no? Lamentation. Sorry po. Okay lamang po yun. Kasabi ko nga kanina, yung ang tao po nagbabalak para sa kanilang ikabubuhay o anumang plano nila sa kanilang sarili. Yun po ang kanilang kaisipan, yung ang mahilig kasing tao na yumaman agad. Na hindi naman mali, no? Ang problema, yung kulang, yun nga sa sinabi mo kanina, yung hindi nakasama Hindi sa nakasama plano doon sa ang Panginoon. Panginoon. Kailan sasama po natin ang Diyos sa bawat plano natin. Amen. Kasi siya lang po talaga ang makakagawa ng lahat ng bagay. Sabi nga rin po sa salita ng Diyos, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Sadya, no? So, natatagpuan po sa Juan. We can do At, nothing. at dito po sa sa Deuteronomy Deuteronomy. 28, Deuteronomy chapter 28, pagkatapos po ng bago dumating ng Joshua, katapos ng mga bilang. Sige po, Deuteronomy. Bago dumating ng Joshua, Genesis, Exodus, Lamentation, Numbers, then Deuteronomy. Deuteronomy. Pang-limang libro Mm. ng Old Testament. Deuteronomy chapter. Sa chapter 28. Oo, very familiar Bible verse yan. Mm. Huwag lang papatak doon sa 15 pataas, ano? Opo. Sumpahan na yan. Okay, Deuteronomy chapter 28, verse. Verse 6. Wow. Maglulundag po tayo ng mga verse. Lulundag po tayo. Lumulundag na si Pastor. Hallelujah. Nag-umpisa na po lumundag. 28, Verse verse 6. 6. Hallelujah. Verse 6. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Anong version yan? Ano po? Magandang balita. Oo, si Sister Mercy, anong version po yan sa inyo? Mabuting balita. Magkaiba sila, no? Ito maganda. Yan, maganda rin ang version nito eh. Ano po? Sige. Deuteronomy 28, verse. 6. Pakibasa nga po. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Wow! Lahat natin Hallelujah! yung pagpapalain ng Diyos. Pero, sabi nga, laging merong pasubali. Kailangan, Isama laging siya. kasasama ang Diyos sa ating mga pagpaplano para matanggap po natin yung kanyang pangako So sa isa sa atin. step ng tagumpay ay kailangan sa bawat plano natin, kasama Ang Diyos. ang Diyos. Opo. Hindi tayo nagpaplano ng hiwalay Opo. sa Kanya. Opo. Wow! Kailangan prayer. Lord, gabayan mo po itong aming pinaplano. Itong aming mga kahilingan. Laging ganun po ang ating hihilingin sa Diyos. Ano man natin, sabi nga, ano man ating gagawin, umiinuman o kumakain, lagi natin ipagpapasalamat lagi sa Diyos. Yung kasama po yun. Hindi basta lang sa tayo Isipin mo, pag nagpaplano. inom pa lang, kailangan kasama ng Lord. No? Kasama na po sa pag-inom pa lang. Dito po sa verse, tuloy po natin. Verse 9. Tumalon nga si Sister. Tatalon po tayo. Tapos babasahin din si Sister Mercy para makita natin yung magkaibang version. Ano? Opo. Sige po, verse 9 po kayo muna. Verse 9. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Mga salita, mga gusto Mga at salita. kalooban. Sister Mercy. Verse 9 po. Verse 9. Ayon sa ipinangako ng Panginoon Wow. na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. Yun ang mahalaga, no? Pamamaraan ng Diyos. Sige po. Bago ako sumingit mamaya. Hindi po kasi ikaw lamang, pati ang iyong sambayanan. Sabi doon, yung binasa ng ating kapatid, pati ang iyong mamamayan. Ibig sabihin, iyong sambayanan. Oo, Tama ka, no? sambayanan. Sa Israel, sinabi niya, iyong mamamayan, pero sa atin,
sambayanan. Kasama ito ang ating mga sambayanan, Opo. ang miyembro ng ating pamilya. Opo, kasama po yan. Wow. Na mauunlad ang buhay. Hindi, talaga no? Ibig sabihin, kung meron man tayong mahal sa buhay na naliligaw, Opo. dahil sa ikaw ay kontak ng Panginoon, dahil, ang ganda, pakibasa niyo po muna uli, yung step na yun ay mahalaga. Verse 9, Ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayong pinili niyang mamamayan. Kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. ito po ay katulad na sinabi ni Jesus sa Matthew 6:33. But seek first, unahin mo ang kalooban ng Diyos. Di ba? But seek first the kingdom of God and His righteousness, the way God doing things, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, kahit may mga kamag-anak pala tayo o mahal sa buhay, na medyo pumapalpak ang buhay, ngunit ikaw halimbawa, ikaw, amen, na kontak ng Diyos sa inyong pamilya, ayon sa kanyang pangako, kung mabubuhay ka ayon sa kanyang kagustuhan, isa sa kagustuhan niya, ipanalangin sila. So kung gagawin mo ito, amen, Nangyayari. makakakilos ang Diyos sa kanila, sapagkat kasama ang buo mong pamilya. Number 1, huwag kang magpaplano nang hindi mo kasama ang Diyos. Hilingin mo ang patnubay ng Panginoon. Tulad ng mga pagtuturo ni Brother Raymond Season kada 4th Sunday of the month sa church, no? The Life Giving Spirit Church. Hinihingi niya yung patnubay, yung gabay ng Panginoon na ano po ang gagawin sa araw na ito. Amen? Ikalawa, kailangan lumakad tayo sa kanyang salita, palatuntunan o disenyo. Bawat isa po sa atin may disenyo ang Diyos na dapat nating maintindihan. Ayon sa kanyang pagkatawag sa atin. Amen. So, secret of success, nire-reveal ng Panginoon sa atin. Isa, bukod sa napakinggan natin, last air po ng Cheer Up the Word Works. Ngayon ay nililinaw pa ng Panginoon sa atin. Nasa point 3 na ba tayo? Direct, nasa point 3 na tayo, no? Part 3 ng Secret of Success. But secret, dati hindi mo alam nire-reveal ng Lord. No? Huwag magplaplano ng hindi kasama ang Diyos. Kailangan siya. Ikalawa, kinakailangan mong lumakad ayon sa kanyang planuhin para sa iyong buhay. Napakahalaga talagang isama ang Lord. Tuloy po tayo. Ngayon po sa Deuteronomy 28 pa rin, Deuteronomy 28, verse 13, letter 13, 1-3. Wow, So 13, yung verse muna din, 13, wow, hallelujah. chapter I can 30, feel verse the presence of the 13, Lord. B, letter B. May letter B pa si Opo, sister, letter ha? B, no? Ibig sabihin, lalagpasan natin yung unang Opo. sentence. Opo. Okay, so letter B. Doon Ito. na po tayo sa, nakita niyo po sa tutuldok, may tuldok na gano'n, dalawang Opo. tuldok. Oo, Tuldok meron. na squid, parang gano'n. Sige, papasahin ni sister. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Nakita niyo yung portion na yun sa inyo? Letter B. Ibig sabihin, may pangalawang sentence. Ayan, sige po, Sister Mercy. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim. Kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Nung panahon ito ay sinasabi ni Moses sa mga Israelita, ang libro pa lamang noon ay ang Old Testament. Actually, pang ilang ano nga ito ay ang Deuteronomy ay pang 5 libro na kung saan ito ay kasama pa rin sa law. Pero kaya ang sinasabi, kung susundin niyo ang aking mga utos, mga command, utos. Sa panahon natin ngayon, ang ibig sabihin po nito ay kung susundin natin ang direction ng Panginoon sa pamamagitan siyempre ng banal na Espiritu Santo. Ang linaw hindi ka malalagay sa ilalim. Marahil nandun ang banta. Pero hindi ka Sister Mercy, nakuha mo, no? Amen? Karanasan mo sa iyong negosyo. Hindi ka nalagay naman sa ilalim Nandun ang banta, pero dahil ang secret of success ay alam mo, tunuro mo nga last Sunday at nung nakaraan pang mga katuruan natin, hindi kayo nasa ilalim. Anong ginawa ng Diyos? Inilagay kayo sa ibabaw. Kaibigan, please listen. Ang intention po ng gawain ito ay dalhin sa inyo ang salita ng Lord na magbibigay katagumpayan.
tulad nga ni Sister May Florin, pero hindi ko pwedeng isingit. Ang ganda ng aming talakayan dito. Pag isiningit ko ang mga patutuon, Sister May Florin, abutin tayo ng ilang linggo. Tuloy po tayo, Sister Lina. Tuloy-tuloy. Kaya Direk, yung oras ha, baka kami mag-init dito. itutuloy ko na lang po sa verse 14. Verse 14. Ito po'y tagubilin, mahigpit na pagtatagubilin sa atin ng Diyos. Na sabi rito, sa verse 14, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Maliwanag po yun. Maliwanag. Huwag tayong maglilingkod. Basahin natin. Natin ang Sister Mercy. Kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman na iniuutos ko sa inyo sa araw na ito, at huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. Ayun po. Ang ibig sabihin, ang linaw pakilinaw niyo po ulit, pakibasa po. Ang ganda, pakinggan niyo po mabuti. Verse 14. Anong version nga po uli yan? Yung cover niyo, para makita niyo po. Salita po ng Diyos. Yun po ang pangalan nitong Bible na ito. Makikita niyo yan. Malaking ang, maliit na, all capital pa rin ang, tapos mabibili niyo to sa mga tindahan po, kahit sa National Bookstore meron yan Ang salita Ang salita ng Diyos. Tapos malaki rin yung letter, yung Diyos. No? Maganda pong version, pakinggan niyo pong version na to. Mas madali niyo pong malilinawan. Kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa iniuutos ko sa inyo sa araw na ito. At huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos Ayun. at maglilingkod sa kanila. Okay, number 1, alam niyo po ito si Starlina, kaya nga nakaganyan si Starlina kasi mahirap sumunod sa Diyos-Diyosan Ibig sabihin, pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Ito pong ibig sabihin yan. Ang sabi nga si Sister Mercy sa ibang Diyos. Una, gusto ko pong makita natin, at huwag kayong, pakibasa po uli, At huwag kayong susunod sa ibang mga Hindi, Diyos. yung simula po, Sa Numbers simula. 13. 14. Kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa iniuutos ko sa inyo sa araw na ito. Mapapansin nyo sa araw na ito, ibig sabihin, yun yung mga panong sinasabi nga ni Moses yon. At hanggang ngayon, ang Panginoon ay nangungusap. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi. Sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So yun ang dapat nating ikabuhay. Yes, kumakain tayo, yes, may trabaho tayo, ngunit ang tunay na buhay ay sa pamamagitan ng mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So parang ganito sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, wag na wag kayong lilihis sa aking salita. Ibig sabihin, ang Diyos ay patuloy na nangungusap. Hindi lang natin nadidinig minsan. Why? Masyado tayong maraming nilalapitan. Maraming ibang Diyos tayong nilalapitan. Isang magandang example sa inyong mga kabataan. Kapag napagalitan sa bahay, kapag may problema sa school, kapag may problema sa pamilya, o kay nanay, kay tatay, napagalitan, nakala mo naman hindi ka na mahal. Pupunta ka sa barkada at kakatagpuin nyo, sinong santo yun? Si San Miguel. Si San Miguel, ang galing mo! Shot-shotan na kay San Miguel. Okay, marahil mawala lang yung iniisip mo pag-isip mo sa umaga para ka naman natuklaw ng sabi ng Proverbs, no? No, hindi sa ganon. Hindi po ako nagbibiro. Isa pa, minsan, ang sabi nga natin at marami na ako natinig nagsabi nito, minsan masyado tayong maraming ginodiyos sa buhay natin Ginodiyos natin minsan ang pera, ginodiyos natin ang mga sikat na tao, ginodiyos, hindi silang makatutulong sa atin. At the end of the day, ang Diyos talaga. Nadinig ko, nung isang linggo may nasunog may nasunugan, di ko matanda kung saan, pero binabalita sa YouTube, no? Yung may mga channel doon na nakabalita. Sabi nung pinapatuloy, sabi niya, kitang-kita ko po kung paano naaabo yung pinaghirapan po namin. Umiiyak siya, wala po akong magawa. Kasi hindi Diyos yung mga pera, hindi Diyos yung mga pundar. Yan i-blessing, yan i-biyaya. Pero kapag yan ang ginawa mong basihan ng buhay mo at hindi ang Panginoon at ang Kanyang salita, mawawala lang yan Naintindihan niya ibig po namin sabihin? Maaabo lang yan. Maaabo. Yung po yung mga Diyos-Diyosan na hindi dapat nating dinadakila sa ating mga buhay. At marami pang ibang klaseng Diyos-Diyosan. Ilan lamang yan.
Hallelujah. Amen. Kaya nga lino, no? Grabe. Puri ng Panginoon. May ilang nga sasabihin pa po si sister, at grabe ang atin pong kahit ako'y nabe-bless. Sa Diyos kong papuri. Pakibasa po. Ngayon po, ang ating pong pinag-aaralan, kailangan po maging seryoso po tayo. Conclusion na pala tayo. Sige po. Maging seryoso po tayo na hanapin po natin ang Diyos. Pero hindi naman nawawala ang Diyos, ha? Opo. Andyan siya. Ibig sabihin, Seek ye first. lagi natin siyang unahin sa Unahin, ating buhay. unahin Siya sa lang buhay. ang tunay na makatutulong. Opo. Dahil wala nga po tayong gagawa kung tayo hiwalay sa Diyos eh. Isang bagay po yon. Kaya ako po, pag ako po nakikipag-usap doon sa labas, Saan labas yun, sister? diyan sa mga kapitbahay, Teka meron muna. akong Hindi ka na, nakakausap. baka ikaw marites na rin. Hindi po. Hindi naman. Ang Hindi ka imamarites, naman CCTV. Joke lang po. ang imamarites po natin si Jesus. Amen. Amen. Nakikilala po namin si Jesus. Hindi, pag nakikipag-usap ka sa labas, ano ang Ayun, isineshare mo si Jesus. O, sinishare ko sa kanila kasi Totoo po. minsan pa, sinishare ko po yung nakausap ko doon, may tindahan, may sinulid. Sa labas, ha? Oo, doon po. May Anong tindahan. oras yun? Papunta po rito, may gawain. Talagang papunta ka rito sa gawain natin ito, Saan po? chumismis muna doon sa daan. O sige, kwento mo nga, chismis mo na rin sa amin. Ano ba nangyari? Joke na. Hallelujah. Tinanong niya ako, saan ako pupunta? Sabi ko, meron po kami Bible study. Halika, dito Mabait mo. ka rin, ano? Sabi nga, sabihin ko, pakialam mo. Tapos sabi niya, bakit hindi ka po doon? Hindi ako pwede dyan. May tinuro siyang lugar. Yun nga, yung simbahan. Okay. Ba't hindi raw doon ganapin pati pananalangin? Sabi, Iba diretsahan po ko pong sinabi sa kanya at diretsahan ko rin pinasabi sa inyo. Ang tao, nag-iingat po sila ng mga maraming Diyos. May Diyos na maliit, may Diyos na malaki, may Diyos na sinasabit. Yun po ang Diyos-Diyosan na niluluhuran ng tao. Kaya sabi ko, wag tayong Sa gagawa. kausap mo, sinabi mo yun, Opo, sinabi ko, wag tayong gagawa. Anong paninda niya? Mga sinulid po. Buti hindi buko, no? Kundi sigurado, Doon sa hinabol ka ng paglabas. itak nun. Doon sa paglabas po namin doon, meron doon tindahan. Wag po nating bigyan ng panahon, bigyan po natin ng panahon yung ating sarili na makilala ang tunay na Diyos na Diyos may ng gawa Biblia. ng langit at lupa na matatagpuan lamang sa salita ng Diyos. Amen. Praise Dahil God. sabi ko, ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos na siyang nananahan sa sangkatauhan na nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon Yesus. Amen. Hallelujah. Kailangan po ang ating Panginoon Yesus, hindi po kung sino-sino. Wala po tayong magagawa 100% kung Kung tayo hiwalay hiwalay tayo sa Diyos. Mahal po namin kayo. Amen. Kaya po namin binabahagi ito. Salamat po. Kaya sa Grabe Diyos po ang lahat ng papuri at pasalamat dahil siya po ang... Kaya kami narito dahil sa Kanya. Amen. Dahil sa Kanya kaya kami narito. Sister Mercy, ano pong inyong maiduduktong? Huwag mo silang gaganunin. Totoo po na kung tayo po hiwalay sa Panginoon, wala po tayo magagawa. Ano man po mga planuhin Meron natin, pa po tayong 10 minutes mahigit. ano man po ang planuhin natin kung tayo nagpaplano nang wala si Kristo sa ating, hindi natin isinasama si Kristo sa ating mga planuhin, maaari pong ito'y, imposible pong ito'y magtagumpay. Kaya po, sa oras pong ito, Sige po, sister. opo, Magpapatanggap na po kayo. Opo, Kailangan Pastor. si Kristo, no? Share ko muna itong isa. sige po, Oo. Pastor. Alam mo po, tulad po na nangyari, alam kong nanonood ka, no? Gusto ko ibahagi sa inyo din, mga kaibigan natin. Ang gagawin kasi ni Sister Mercy, anyayahan niya kayong makasama si Jesus sa inyong buhay. Sigurado may Bible verse siya ron, kung meron man, Revelation 3:20. Pero mamaya na po yun. Nais ko po munang ibahagi sa inyong isa pong patotoong ito na nakilala ko po siya mag 2 years ago na po. Pangalan niya kanina. Limutan ko na. Sirin. Ha? Sirin. Hindi eh. Kaya ninyo. Yun nga eh. Kaso nawala na eh. Si May Florin. Opo. Hello sister. Ito po si May Florin.
Yun po ang pangalan niya sa FB, sa FB. Hindi ko po alam talaga ang kumpletong tunay na pangalan niya. Pero ito pong nakaraan, nung isend ko po sa kanya ang Cheer Up the Word Works, ang sabi po niya ay ito, sabi niya, ganito po kasi nangyayari sa Cheer Up, no? Dahil po sa kabisihan po ng ating cameraman, ng ating director dito, ay hindi po namin mai-air lagi. Pero isa po sigurado, kapag kami po ay nabigyan ng pagkakataon ng Lord, makararating po sa inyo ang atin pong Cheer Up the Word Works program, katulad po ngayon. At nung ipadala ko po ito, nung August 5, no? Nung August 5 kay Sister May Florin, sabi niya, Amen, maraming salamat po, Pastor. August 5, 2023, no? Magandang umaga po, ito po palagi ko pong inaabangan. Praise the Lord, sabi niya. Bakit po? Ito po kasi. Dumaan po siya sa, yung unang-una ko pong makilala siya, ito pong halaga ng salita ng Panginoon at ang Diyos ang inuuna. Kaibigan, mahalaga po itong maintindihan mo. Ito pong si sister na ito ay hindi ko po siya personaling kilala. So noong April 18, 2022, so bali, nakatapos na ang April 2023, di ba? So isang taon, magdadalawang taon na. April 18, 2022 at 10:01 a.m. Nag-message po siya sa akin. Sabi po niya, Sister May Florin, ito, maalala mo to. Maraming salamat po, Pastor Sid. Alam niyo po, yung prayers and worship niyo po kahapon, akmang-akma po sa pinagdadaanan ko po ngayon. Kasi po, isa po tayo sa nag-online kagad eh. Sister Mercy ang aking singer noon. No? Sa alas lang kami noon. Siya ang unang-unang singer ko kahit nagkakahulihan sa daan noon. No? Pumupuslit siya para makapag-online po tayo ng Sunday service. No? Hallelujah. Sa sitwasyon ko po, kahapon natatakot po ako kasi sa sitwasyon ko po, nag-recovery pa po ako sa operation ko po. Tinanggalan na po ako ng matres, kakapanganak ko pa lang po, hanggang sa dinugo po ako after 9 days, hanggang tinanggal na po ang matres ko, tapos inoperahan naman po ulit kasi bleed po ulit ako. Ngayon, medyo may bahid-bahid pa din po ng dugo, kaya natatakot po ako. Itong problema, takot siya. Hindi siya makapanagumpay doon sa kanyang, baka nga naiisip na niya na nasa kabaong na siya. No? Hindi, may ganun eh. Okay, ito po, nangyari. Sabi niya, kaya natatakot ako at nag-aalala. Pero napakinggan ko po itong prayers and aral mula kay Lord. So, ibig sabihin yung gawain, katulad po nito. Nawala po yung takot, napalitan po ng lakas at pag-asa. Salamat po, Pastor. Isama nyo din po ako sa prayers nyo po. Maraming salamat din po kay Teacher Bian, yung sa aking anak, na nagpakilala sa akin sa kanya sa pamamagitan ng messenger. Na-share niya po sa akin ito. Tuwing linggo, kayo po ang nagpapalakas, ginagamit po kayo ni Lord para maabot po naman ang mensahe niya. Para maabot po namin ang mensahe niya. Salamat po. At ito nga po, lumipas ang ilang taon. Pinakita ko sa kanila yung picture ng bata. Naglalakad, maayos, at si Sister May Florin, ligtas sa sakit karamdaman, purihin ng Panginoon. Nagtagumpay po siya dahil sinama niya ang Panginoon nung siya'y natatakot. Amen? Amen. Inuna niya ang salita ng Diyos. Amen. At kailangan po kasama natin ang Panginoon. Yun po ang huling dadalhin po sa atin ni Sister Mercy. Sabi po sa Mateo chapter 11 verse 28 hanggang 29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Ayun. Dahil mabait ako at mababang loob, makapagpapahinga kayo, dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Verse 30, okay. Kung sino po sa inyo ang may mga nahihirapan sa buhay, may mga kabigatan, may mga problema at pagsubok na sa akala po ninyo ay wala ng solusyon, sa Diyos po tayo lumapit. Dahil nasa Panginoon po, nasa Panginoong Diyos lang, tanging nasa Panginoon po ang kasagutan, ang katugunan, ang kagaanan, ang kapayapaan. Siya lamang po ang tanging nagbibigay ng kaayusan sa bawat buhay ng mga dumadanas ng mga anumang pagsubok at mga problema.
Kung papapasukin po natin si Kristo, kung papapasukin po ninyo si Kristo sa inyong mga puso at siya ang hahayaan nyong manguna at maghari sa inyong buhay, ang lahat po ng mga pinagdadaanan po ninyo, ito po ay magtatagumpay. Dahil sa lahat po ng sitwasyon, pagka po si Kristo ay nasa ating buhay, ito po ay nandoon ang kapayapaan, nandoon ang Amen. katagumpayan, nandoon ang kaayusan ng ating buhay. Sige po, tayo po yung manalangin. Panalangin po ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po ako nagpapasalamat po ako sa araw na ito sa araw na ito na ibinigay mo sa akin, na ibinigay mo sa akin, na nakapakinig ako ng iyong salita nakapakinig ako ng iyong salita na nagtuturo na nagtuturo kung paano ako mabubuhay kung paano ako mabubuhay ng may katagumpayan. ng may katagumpayan. Salamat po, Panginoon, Salamat po, Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan, sa iyong kabutihan, kabutihan mong walang hanggan, kabutihan mong walang hanggan, at sa mga ginawa mo para sa at akin. sa mga ginawa mo para sa akin. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ikaw ay namatay na ikaw ay namatay at muling nabuhay at muling nabuhay para sa akin. para sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoong Jesus. Nilinis mo na ako sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan Nilinis mo na ako sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong dugo sa pamamagitan ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Mula ngayon, Mula ngayon, ako'y mabubuhay na ako'y mabubuhay na at lalakad at lalakad sa iyong katwiran. sa iyong katwiran. Marami pong salamat. Marami pong salamat. In Jesus Christ's name, In Jesus Christ's name. Amen. 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 Praise the Lord. Congratulations po! Tingin ko, eksakto tayong 30 minutes. Paano? See you po sa susunod na pag-air po ng atin pong Cheer Up! The Word Works. You are blessed. Bye-bye. God bless you. Salamat sa Diyos.